Sa mundong puno ng galit, kasalanan at kawalan ng pag-asa, may isang lalaking kinatatakutan. Si August, ang hari ng dilim, ang bangungot ng kanyang barangay. Mabalasik ang tingin, marahas ang kamay, at sarado ang puso sa kahit anong mabuti. Sa mga mata ng tao, wala nang pag-asa magbago ang isang tulad niya. Isang kriminal, isang taong sinukuan na nasariling pamilya ng lipunan at maging ng sarili niya. Kung totoo ang Diyos, bakit ako ganito? Bakit ako iniwan? Bakit ako sinaktan? Sa bawat palo na sinturon noon, sa bawat sigaw ng wala kang kwenta, dahan-dahang nawala ang bata sa loob ni August, hanggang sa tuluyan na siyang niyakap ng kadiliman. Ngunit sa loob ng malamig at madilim na selda, may dumating. Isang babaeng may maamong mukha at isang ngiting tila kayang palambutin ang pinakamatigas sa puso. August, hanggat may buhay, may pag-asa. Sa bawat araw na pagkukwento ng pagtuturo na salita ng Diyos, isang himala ang unti-unting nabuo. Ang lalaking dating may hawak na patalim, ngayon may hawak na Biblia. Ang lalaking dating walang takot, ngayon natutong umiyak, magmahal at humingi ng tawad. Pero hindi lahat ay masaya sa kanyang pagbabago. May mga mata pa ring mapanghusga, may mga pusong ayaw maniwala, at sa gitna ng bagong buhay, susubukin muli si August ng kanyang nakaraan. Hanggang saan ang kaya niyang ipaglaban para sa kanyang bagong pagkatao? Kaya pa ba niyang tumayo kapag muli siyang ibinalik sa putik ng kahapon? Ito ang kwento ng kasalanan at kapatawaran, ng pagkalugmok at pagbangon, ng pagmamahal na naghintay at pananampalatayang hindi sumuko. Halina at makinig sa isang kwento ng paglalakbay mula sa kadiliman patungo sa liwanag ng tunay na pagbabago. Kilala si August bilang masamang tao sa kanilang lugar. Lahat ng nangyayaring gulo ay kinasasangkutan ng lalaki at lahat ng iligal na gawain ay ginagawa ng lalaki. Marami ang takot sa kanya at marami ang ilap sa lalaki. Miski sariling pamilya ni August ay pinagtabuyan na siya. Dala mo ba ang drugs? Tanong ni August sa lalaking bibilhan niya ng ipinagbabawal na gamot. Dala ko, sagot ng lalaki. Akin na yung pera, makaalis na tayo. Baka mamaya, matimbog pa tayo dito. Kumuha ng pera si August at ibinigay sa lalaki. Ibigay naman sa kanya ng lalaki ang pinagbabawal na gamot. Nang akmang paalis na ang dalawa, ay lumitaw ang maraming pulis. Arestado kayo! Sigaw ng isang pulis na tinutukan sila ng barel. Huwag kayo magkakamaling kumilos sa masama dahil magpapaputok kami. Napamura na lamang si August at walang nagawa kundi ang itaas ang kanyang dalawang kamay. Nilapitan naman sila ng pulis at sinimulang kapkapan bago lagyan ng posas. Dahil sa nahuli kay August at sa sunod-sunod rin na reklamo sa kanya, nakulong si August at naharap sa maraming kaso. Siya ay 20 taon sa kulungan. Kahit nasa kulungan, hindi pa rin nagawang magbago ni August. Marami siyang kakilala doon at halos lahat ng mga nasa loob ay takot sa kanya. Tinagurian siyang hari ng kulungan dahil lahat ay kaya niyang kontrolin. Ikaw ba yung hari daw ng kulungan? Maangas na tanong ng isang lalaking malaki ang katawan kay August. May angal ka? Maangas na tanong ni August. Tumawa ang lalaki at sinimulan siyang suntukin. Dahil sa nangyari, nagkaroon ng malaking gulo sa kulungan. Ilan sa mga preso ang nagbugbog at nasaktan. Agad din naman silang naawat at sa huli ay nabortolina si August. Kahit ilang Bartolina at bugbog sa mga pulis ang natamo ni August, wala itong kadala-dala at patuloy pa rin sa pagiging masama. Ang karamihan nga sa pulis ay natatakot na ni sa kanya.
Ano meron? Tanong ni August na mapansing may sinisilip ang mga kasamahan niya sa selda. Ang daming magagandang babae na bisita. Nakangiting sagot ng isang lalaki. Boss, jackpot tayo dito. Wala namang pakialam si August at balak na lang sanang bumalik sa pagtulog. Pero pinalabas sila ng mga pulis. Naagaw agad ng atensyon ni August ang isang babaeng may maaliwalas sa muka at maamong postura. Parang may bago sa pakiramdam ni August habang nakatingin sa magandang babae. Magandang hapon po. Ako po si Erica. Nakangiting pakilala ng pinakamatanda sa mga babae. Isa kaming worship group na inassign sa kulungan na to para magturo ng salita ng Diyos. 3 beses sa isang araw ang punta namin dito. Psst, salita ng Diyos. Hindi totoo ang Diyos, sabi ni August. Kung totoo siya, edi sana wala na mahirap na pumiling maging masamang tao para lang may pangkain. Tanga lang ang nagpapautos sa inyo. Nagkakamali ka. Totoo ang Diyos. Nakangiting sabi ng babaeng nakaagaw ng pansin ni August. Dapat lamang ay manalig ka nang maramdaman mo talaga ang presensya niya. Nainis naman lalo si August. Tumalikod lamang si August at bumalik sa kanyang selda. Araw-araw ay ginugulo ng babae ang diwa ni August. Palagi siya nitong kinukulit na makinig pero umiiwas lamang si August dahil hindi siya interesado. Huwag ka nga makulit! Sigaw ni August sa babae nang hindi na siya nakapagpigil. Walang Diyos para sa akin, Ana. Wala na akong pag-asa kaya huwag mo sasabihin na may pag-asa pa ako. Natakot man ang babaeng nangangalang Ana pero ngumiti pa rin ito at hinawakan ang kamay ni August. August, hanggat nabubuhay ang isang tao, may pag-asa pa. Nakangiting sabi ni Ana. Maniwala ka lang at patatawarin ka niya. Umiling si August. Kung totoo siya, dapat noon pa niya ako tinulungan. Binawi ni August ang kanyang kamay at bumalik sa kanyang selda. Nakulong si August sa masamang gawain dahil sa pressure ng kanyang pamilya. Hindi kasi kagalingan si August pagdating sa pag-aaral at hindi niya gusto ang kursong kinukuha kaya pinipressure siya at madalas saktan. Doon na nakilala si August sa mga taong kagaya niya. Doon na siya nagsimula magrebelde at masangkot sa mga masasamang gawain at gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Sa mga lumipas na araw, hindi na niya nakita si Ana. Hindi na ito lumalapit sa kanya kaya bahagyang nalungkot si August. Tor, sa tingin mo ba ay may chance pa ako magbago? Wala sa sariling tanong ni August sa kaibigan. Sa tanong mo pa lang, meron pa naman, sagot ni Tor. August, bata ka pa. 25 ka pa lang kaya may pagkakataon ka pa. Subukan mo magbago at sigurado ako may mararating ka. Sa tingin mo ba ay kaya pa akong patawarin ng Diyos? Natatawan tanong ni August. Nagpapatawad ang Diyos, kaya subukan mo. Nakangiting sagot ni Tor. Tignan mo ko ngayon, biglang nagbago. Masyado kasi ako nakumbinsi ni Ana. Natigilan naman si August nang marinig ang pangalan ni Ana. Tumango na lamang si August at tumitig sa kawalan. Isang araw, nagulat ang lahat nang lumitaw si August sa worship gathering. Hindi kasi nila inaasahan na biglang susulpot ang lalaki at makikisali sa kanila. Ang mas nagulat ay si Ana. Natuwa rin naman ang babae. Anong tinitingin-tingin nyo? May angal ba kayo? Maangas na tanong ni August sa mga kasamahan. August, nakangiting lumapit si Ana sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Masaya kung pumunta ka. Tumango lamang si August bago umiwas ng tingin. Nagsimula ang worship gathering. Nakinig mabuti si August dahil si Ana ang nagsasalita
Pakiramdam niya rin ay si Ana at siya lamang ang tao sa silid na iyon. Nadadala siya sa malambing na pananalita ng babae. August, pwede ka ba mag-share ng tungkol sa'yo para maintindihan ka namin? Nakangiting tanong ni Ana sa kanya. Natigilan naman si August. Hindi niya alam ang gagawin. Pero sa huli, nagsalita pa rin siya. Galing ako sa may kayang pamilya. Panimula ni August. Hindi ko naranasang magutom at lahat ng gusto ko ay naibibigay sa akin. Busog ako sa mga pangangailangan ko pero kulang ako sa pagmamahal ng pamilya. Natawa si August. Gusto ko maging piloto pero ang gusto ng mga magulang ko ay kumuha ako ng kurso na konektado sa business. Gusto nila yung kuya ko lang ang magpiloto dahil bobo raw ako. Palagi ako sinasaktan sa amin at kinukulong hanggang sa hindi ko na nakayanan at nagrebelde ako. Nakakilala ako ng mga tao na kagaya ko rin. Nagsimula kaming gumawa ng masama at gumamit ng droga. Hindi ko alam pero sa kanila ko natagpuan ang tunay na pamilya. Kaya na siguro hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang ugaling yun. Tahimik lamang ang mga kasama ni August habang nakikinig sa kanya. May ilan din sa mga ito nang iyak na kaya nainis si August. Tapos na ba? Aalis na ako. Napahinto sa pagsasalita si August nang may yumakap sa kanya. Niyakap siya ni Ana. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Umiiyak na sabi ni Ana. Nakaramdam ng inis si August. Pero ilang sandali lamang ay namalay na lamang niyang sunod-sunod na ring pumapatak ang kanyang luha. Ito ang unang beses na nakaramdam si August na may taong nandyan para sa kanya. Unti-unti ay nararamdaman na ni August na may pag-asa siya. Palagi na siya sa worship gathering at nakikisama sa mga kasamahan. Ang araw niya malungkot at walang buhay ay napalitan ng liwanag. Dahil sa unti-unting pagbabago ni August, sinasamantala na iyon ng ibang presong wala pa ring pagbabago. Yung hari ng selda nyo, naakit na ng Diyos. Tumatawang sabi ni Densyo. Nagpapauto siya sa mga babaeng yun. Kung ako si August, ikakama ko na lang ang mga babaeng yun. Lalo na si Ana. Nagtawanan ang mga grupo ni Densyo. Nagpanting naman ang tenga ni August dahil sa narinig. Agad niyang nilapitan si Densyo at hinampas ng tray. Hindi pa nakontento si August at inuntog pa ang lalaki sa lamesa. Sa tingin mo magiging hari ka dito? Hinding-hindi! Madiing sabi ni August. Subukan mo lang ulit na bastusin sila, Ana. Papatayin kita. Nabitawan ni August si Densyo nang makita niya si Ana na nakatingin sa kanya. Nakaramdam ng takot si August kaya nagmamadali siyang bumalik sa kanyang selda. Sumunod naman sa kanya si Ana. Okay lang, August. Nakangiting sabi ni Ana sa kanya. Pero wag mo na lang uulitin. Ha? Habaan mong pasensya. Binastos ka niya. Galit na sabi ni August. Salamat sa pagtatanggol. Nakangiting sabi ni Ana. Umiwas lang ng tingin si August dahil nahihiya siya sa babae. Sa pagtagal ng panahon, tuluyan na nagbago si August. Ang lalaking puro dahas ang alam at puro patalim ang hawak noon, Biblia na ang hawak ngayon. Ang lalaking puro mura ang alam, salita na ng Diyos ang alam ngayon. Ang lalaking nakakulong sa madilim na dimension noon, nasa liwanag na at natagpuan na ang kabuluhan ng kanyang buhay. Wow! Ang gwapo mo pala kapag hindi ka maangas. Nakangiting sabi ni Ana habang nakatingin sa lalaki. Sigurado akong marami ng babae ang magkakandara pa sa'yo niyan. Kahit marami sila, isa lang naman nagugustuhan ko. Nakangiting sabi ni August bago hawakan ang kamay ni Ana. Ana, marami sila.
Pero wala silang panlaban sa'yo. August. Ana, may hintay mo pa ba ako na ilang taon? Tanong ni August sa babae. Kaya mo bang hintayin ang kagaya ko? Ngumiti si Ana bago itango ang kanyang ulo. Handa akong maghintay, August. Agad namang hinagkan ni August ang babae at hinalikan ito sa noo. Dahil sa mahabang taon pang sistensya ni August, sa kulungan na sila ikinasal ni Ana. Doon na rin nabuo ang pangalan nilang anak. Kung noon ay maraming takot sa kanya dahil sa pagiging marahas niya, ngayon naman ay maraming nagmahal sa kanya dahil sa pagbabago niya. Marami man ang hindi sang-ayon sa kasal nila ni Ana, hindi naman yon naging hadlang para masira sila. Papa, kailan ka uuwing bahay po? Tanong ng 3 taong gulang na anak nila August. Malapit na umuwi si Papa. Sagot na lang ni August. Kaya habang wala pa si Papa, ikaw munang bahala kay Mama, ha? Opo, palagi po ako mabait kay Mama. Sagot ng batang lalaki. Palagi rin po ako nagpe-pray na always ka pong ligtas at makauwi ka na. Gusto ko na po kasi naming makasama ni Mama. Napangiti naman si August bago halikan ang pisngi ng kanyang anak. Palagi ko kayong mahal ni Mama nyo kahit nandito ako. Sagot ni August. At palagi ko rin pinapanalangin na sana ay palagi kayong safe. Huwag ka mag-alala, August. Maghihintay kami ng anak mo. Nakangiting sabi ni Ana. At alam kong kapag dumating ang araw na yon, magiging masaya tayo. Mahal na mahal ko kayo, Ana. Niyakap ni August ang kanya mag-ina at parehong hinalikan ang mga ito. Lumipas pa ang mga taon at dumating ang araw na lalayan na si August. Lahat ay masaya para sa kanya, lalo na ang malalapit sa kanya. Sa 1 taon, ako naman, nakangiting sabi ni Todd. Pupuntahan ko agad kayo ng inaanak mo. Salamat. Nakangiting tugon ni August. Magpakabait kayo dito Palagi akong sasama kay Ana para basahan kayo ng Biblia. Ngumiti si August bago umuwi. Hindi rin maiwasan ni August na maging emosyonal noong makauwi siya sa kanila. Masayang masaya ang puso niya dahil nakauwi na siya sa pamilya niya. Masaya siya dahil makakasama na niya ang kanyang mag-ina. Sobrang saya ni August dahil nabigyan siya ng pagkakataong magbago. Lubos ang pasasalamat ni August sa lahat. Lalo na sa Panginoon na gumabay at pumago sa kanya. Ginamit ni August ang pangalawang pagkakataon niya para magkalat ng salita ng Diyos. Naging pastor si August na minahal ng lahat at hinangaan dahil sa kwento nito. Ang dating lalaking hindi naniniwala sa Panginoon noon, isa na ngayong lalaking nagkakalat na at tungkol sa Diyos. Ang dating lalaking naghahangad lang ng pagmamahal noon, lubos na minamahal ng karamihan ngayon. Sa huli, kabutihan pa rin talaga ang mananaig. Magpatuloy ka lamang sa pananalig at pananampalataya sa Kanya at makikita mo ang isang liwanag na lilinis sa iyong puso at kaluluwa. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!